Welcome po sa ating pong morning prayer and devotion with Pastor Walter. Every Monday to Friday, alas 6 hanggang pasado alas 7 po ng umaga. At ang ating pong devotion this morning ay entitled it, God is Our Protection. Kaninang umaga po, ako po ay nagising ng alauna or alauna imedya, At dumating po sa puso ko po yung talagang praying for Israel right now. Kaya let us continue to pray for God's intervention and protection to Israel. Because napakalaki po ang kaugnayan ng bansang Israel sa church at maging sa mga pangako ng Diyos na ating pong tinatamasa ngayon ay dahil po yan sa pagpili ng Panginoon sa Israel. At of course, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay isa po siyang Israeli, mula po sa lipi ng Judah. Ang Israel po ay 12 tribes po yan. Anak po yan ni Israel na ang pangalan po sa Bible ay Jacob. At nung pinagpala ng Diyos ay ginawa pong Israel ang kanyang pangalan. Kaya yung pangalang Israel ay nanggaling po yan doon sa kay Jacob. At si Jacob po ay anak ni Isaac at si Isaac naman ay anak ni Abraham. At si Abraham po, yan po ang pangako ng Diyos, kay Abraham. At tayo ngayon ay bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, dumating po yung pagliligtas ng Diyos sa bansang Israel na lumaganap po sa ating pong mga hentil. Ang tawag po sa atin ay mga hentil dahil hindi po tayo bahagi sa dugo o ang pinagmulan ay bansang Israel. Kaya truly the Lord's intervention be to Israel. Okay, so God is our protection. Sulat nga po ninyo dyan, God is my perfect protection. Let us declare it. Alam niyo ba na tayo po'y nabubuhay sa mundo na nakakatakot? We are living in a scary world nowadays. At kapag tayo po'y magbubukas ng mga telebisyon, radyo, at makikinig po sa mga balita po ng mundo, every day, it brings constant reports of, violence, frightening diseases, kung ano-ano pong mga sakit na ating pong mga nababalitaan na mga lumalabas, kung ano-anong mga pangalan na lamang, and even economic uncertainty. There's a lot of news na nababalitaan natin na kapag ito po ay ating pinukusan, magdudulot sa atin ng takot sa puso natin. Focusing too much on the bad things that happens to others and happening into the world can cause panic and fear in our heart. Kaya po, ako mismo personally ay bihira nang makapanood ng news. Minsan nga, nabalitaan ko, nangyari na pala, natapos na pala. Kasi I keep on focusing on the good news. And that is the good news of what the Lord has done at the cross of Calvary. Pinagpapasalamat po natin, siyempre sa mga believers, na meron pong relasyon sa Diyos at ngayon po ay merong pananampalataya at paniniwala sa mga pangako ng Diyos na meron pong protection ang Panginoon at meron po siyang ibinibigay na kapayapaan sa atin in the midst of every trials, every difficulties, and in this scary world that we are living in. We have these divine promises and divine protection that we have peace in the midst of all this bad news dito sa mundo na ating kinalalagyan. Well, ang ating pong mga hinaharap na mga balita ay totoo. The danger we face is real. Totoo na merong digmaan
digmaan sa Europa, digmaan sa Israel, digmaan sa bawat bansa, violence, sunog, trahedya. Napakarami pong mga nangyayari ngayon at meron pang mga parang nagbabadya o nag-iinit na usapin pang daigdigang digmaan. The danger we face is real. Magkaganon man, God's protection for those who trust in Him is also real. Kung gaano katotoo yung pong mga danger na kinakaharap natin ngayon, mga kapatid, ganon din naman, totoo ang protection ng Lord sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. God's protection is real to those who put their trust in Him. And more powerful, mas makapangyarihan po ang protection ng Lord kaysa sa danger na ating pong kinakaharap. Regardless of what's going on, there's no reason for us to be afraid. There is no reason for you to be afraid. Sabihin nga natin, ipahayag natin, there is no reason for me to be afraid because God's protection is in me. Glory. Dito po sa Isaiah chapter 4 or chapter 54 verse 17, in that coming day, babasahin ko po sa New Living Translation, in that coming day, no weapon turned against you will succeed. You will silence every voice raised up to accuse you. These benefits are enjoyed by the servants of the Lord. Their vindication will come from me. I, the Lord, have spoken. Glory. I love that word. Their vindication, ang pagtatanggol, ang paghihiganti ng Diyos ay manggagaling po sa Kanya. Paghihiganti ay manggagaling po sa Kanya. At ang sabi niya, I, the Lord, have spoken. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Mapagkakatiwalaan ang anumang mamutawi sa labi ng Panginoon. No weapon formed against you will prosper. Dito sa NLT, no weapon turned against you will succeed. In other version, no weapon formed against you shall prosper. So let us declare, ipahayag natin ng buong puso, no weapon formed against me shall prosper. There's no weapon of crisis, no weapon of sickness and diseases, no weapons of war, no weapons of any accusations that will prosper against you, my friend. The Lord will silence every voice who raise up against to accuse you. Glory. God is emphatic about this. When things begin happening, He will never let us down. We therefore can have full assurance of God's protection. Yan po yung pinanghahawakan natin, that I, the Lord, have spoken, I will vindicate. The vindication comes from me, says the Lord. Ang iba po, lalong-lalo na siyempre ang mundo, ang mga tao pong nagtitiwala sa kanila pong sariling kakayanan, they have to rely on their own efforts and hope. Yung kanila pong pag-asa ay nandun po sa kanila pong mga armas o sa kanila pong kakayahan. Their efforts, they are trusting on their efforts and hope that their own devices won't fail. Pero sa atin naman po, na mga sumasampalataya sa Panginoon, we have safety from God. He Himself is our safety. He Himself is our protection. He protects us better than anything on earth can. He is our shield. He is our refuge. Na kapag nandiyan ka po sa Kanya, no one can touch you.
He protects us better than anything on earth can. Kaya nga po, kapag nagtatakbuhan ang mga tao, walang ibang pinakamagandang takbuhan kundi ang Diyos. Sabi ng Psalm chapter 91 verse 1 and 2, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Oh, glory. This is a very powerful declaration. He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Sila na nagtitiwala sa Diyos ay merong full, perfect protection. Are you trusting the Lord? Then, be at peace. Have that, peaceful heart. You have an assurance of protection. When we feel overwhelmed, we can hide in Him, knowing we are perfectly safe. I am safe, you are safe in the presence of the Lord. Kaya po ang bansang Israel, may pangako po ang Diyos dyan sa covenant po niya kay Abraham. Actually, kung bakit po pinoprotektahan ng Diyos ang Israel, hindi po dahil sa ang Israel ay banal o walang kasalanan, hindi po dahil ang Israel ay gumagawa ng mga mabubuting bagay, kundi dahil po sa pangako ng Diyos, the covenant of God to Abraham. There is a promise of God to Israel. Therefore, hindi pwedeng talikuran ng Diyos ang kanyang pangako sa bansang Israel. Kaya yung pong mga bansa na nagpaplano laban sa Israel, ay ang Diyos ang kanilang nilalabanan. It is God whom they are fighting. At walang anumang Diyos-Diyosan, anumang Diyos na magwawagi laban sa bansang pinili ng Diyos. Because if they fight against the nation that God chooses, they are fighting against God. Even this nation, Israel, the Philippines, what we are trusting, whom we are trusting is the God who created the heaven and the earth, kaya't walang pwedeng gumalaw sa bansang Pilipinas. Ang Diyos ang kanilang kalaban. No? Well, yung pong mga tao, people who don't have a relationship with God and don't know His nature are susceptible to doubting His commitment to protect us. Meron pong pagdududa yung mga taong walang relasyon sa Diyos kung poprotektahan ba tayo ng Diyos o hindi. This is because they become too accustomed to the world's crook, perverse way of doing things. Sa ngayon kasi, laganap na ang kasamaan at laganap na ang mga katuruan na para bang ang Diyos ay hindi nag-i-exist sa ngayon at walang pakialam sa mga nangyayari sa ngayon. Yan po'y kasinungalingan. The Lord knows and sees what is happening right now. We believers can confidently believe what God says about He never goes back on His word. Hindi pwedeng talikuran ng Diyos ang kanyang salita. Ang sabi nga po ng Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. He had said, and shall He not do it? Or He had spoken, and shall He not make it good? Meron bang sinabi ng Diyos na hindi niya gagawin? At meron ba siyang pangako na hindi niya tutuparin? Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na sinungaling. Sabi ng Numbers 23:19. Kaya nga po lahat ng mga salita na pinanghahawakan natin na pangako ng Diyos, mga kapatid, oh glory, just keep holding on it, standing on it, declaring it, believing it,
trusting the Lord. Have confidence in your heart because all of God's promises whom you are storing into your heart, it will surely come. Finances, restoration of relationship, salvation of your loved ones, protection of the Lord from any harm, from any sickness and diseases, giving you joy, giving you peace, all of God's promises in every aspect of your life, it will surely come to pass in your life. Hindi ka mananatiling ganyan, kapatid. Kung meron ka mang mga pinagdadaanan ngayon, pansamantala lamang yan. Kung meron ka mang mga struggles sa ngayon, hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo. You will end up victoriously. You will end up successfully. You will end up prosperously. I declare this unto you in Jesus' name. As you keep on holding the promises of God. Dahil hindi po pwedeng hindi papangyarihin ng Diyos ang kanyang salita. Heaven and earth will pass away, but my word will never be pass away. It will stay, remain, sabi ng Lord. Ang ibig sabihin po, kahit na matunaw na ang lahat ng mga planeta sa mundo, hindi po pwedeng kalimutan ng Diyos ang kanyang salita. And glory to God. Promises like these are the things the devil doesn't want us to believe. Ayaw ng demonyo na mapaniwalaan natin yung pong mga pangako ng Diyos. Ayaw niya na tayo po'y tumayo sa kanyang salita. Kaya nga distracted ang marami, distracted po tayo. Friend, wala na pong ibang pinakamagandang pakinggan sa bawat araw, kundi ang mabuting balita, ang mabuting pangako ng Panginoon. Maaaring yung iba sa inyo ay they feel like frustrated at wala nang epekto yung napapakinggan mo na salita ng Panginoon. The very reason is that you are consumed with many worries and you are consumed with man's way. Iniisip natin yung kaparaanan ng tao. Kapatid, kahit gaano katalino ang tao, hindi niya kayang solusyonan ang mga problemang nangyayari ngayon dito sa mundong ito. Patalino ng patalino ang mga tao sa panahon natin, pero paiksi ng paiksi ang buhay. Ang daming naiimbento na so-called ang gagandang mga kagamitan para labanan ang mga sakit at karamdaman, pero hindi pa rin po marami pa rin ang may sakit at karamdaman maging ang mga mayayaman. Tingnan nyo meron akong nakikita mayayaman. Talagang kung ang diet nila ay grabe, puro mga organic na ang kinakain, pero kinakapitan pa rin ng mga sakit. We are living in a fallen world, my friend. Kahit anong gawin po natin, nandito tayo sa mundong ito na hiwalay sa Diyos. Ang tanging pag-asa ng mundo ay ang Diyos. He is our protection from any harm of the devil. Alam ng diablo na totoo ang salita ng Diyos. Alam ng diablo na ang bawat pangako ng Diyos ay mangyayari at magaganap sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya gagawa ang diablo ng anumang kaparaanan, all his ways, not for the people not to hear the word of God, or kapag napapakinggan man nila ay distracted sila o di kaya hindi po maitanim sa kanilang puso. Kaya nga po nandiyan yung parable of the sower na ikinuwento ng Panginoon. Inaagaw niya yung binhi sapagkat alam ng kaaway na napakahalaga ang binhi. Napakahalaga ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang Biblia ay hindi po pang display sa ating pong tahanan. Ang Biblia po ay hindi po religious paraphernalia. Na kapag meron kang Biblia sa bahay, naka-display, religyoso ka at ikaw ay poprotektahan na ng Diyos. No. Our protection is no other than our faith in God and our trust in Him. That because of His Son, Jesus Christ, He died at the cross. He gave up His Son for us, for our protection. We are declaring and standing in this wonderful truth that God protects us because we have faith in His Son, Jesus Christ. The devil
lead us, no? He tries to lead us away from God and cause us to begin questioning the truth of His Word. Kaya kapag kino-question mo yung salita ng Diyos, ayan, the devil is trying to lead us in that way na pagdudahan ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ang sasabihin niya, well, hindi yan makapagliligtas sa iyo. At hindi yan ang magandang panghawakan mo sa panahong ngayon. Kailangan ikaw ay maging matalino at gumawa ng sarili mong kaparaanan. Pag pinaniwalaan mo ang bulong ng diablo, it opens us up fear, which allows the enemy to enter in and begin terrorizing us. Terror, ano ba to? Terrorism, alam niyo ang diablo, nagte-terrorize yan eh. Ang nagte-terrorize sa atin ay yung pong takot. At dumarating ang takot kapag tayo po ay nagduda sa mga salita ng Diyos na ating pinangahawakan. Yan po yung gateway ng kaaway sa atin. Kaya mga kapatid, run, okay, to God. Sabi ng Psalms 34 verse 4, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Ang Diyos po ang makapagtatanggal sa anumang mga takot sa puso natin. Running to God, shield us from fear and from Satan's lies. Napakarami pong kasinungalingang ipinapasa o ibinubulong, isinisigaw ng diablo sa ating kapanahunan. Karamihan sa mga napapanood natin ay counterfeit po sa mga pangako ng Diyos. Na ang kailangan ng taong pagtiwalaan ay ang kanyang sarili. Ang mundo, ang kanilang magagawa. Alam niyo bang Diyos-Diyosan yan? Pag nagtiwala ka sa isang bagay, higit sa Diyos, yan po ay Diyos-Diyosan ng buhay natin. At ang katotohanan po dyan ay wala po talagang magagawa ang anumang gawa ng tao para proteksyonan ka. The only one that can deliver you from fear and can save you is God. The Lord will deliver you from all fears. Although the world walks in a constant state of fear, we don't have to go down that same road. Tayo pong mga mananampalataya, hindi po tayo lumalakad sa parehas na kalsadang nilalakaran ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Alam niyo ba ang takot po ay ninanakaw niya ang kagalakan ng Diyos. Yung kagalakan na gusto ng Diyos na meron sa atin. And even that fear, cripples us spiritually. Hindi ka makakilos eh. The most effective way to fight thoughts the devil tries to plant in our head is to verbally confess that God is our protection. Kaya muli, ipahayag po natin anuman pong ating kinakaharap na nagbibigay ng takot sa buhay po natin, let us verbally, anointedly, powerfully, boldly confess that God is our protection. God is my protection. God is my shield. God is my refuge. God is my fortress. God is my great reward. If God is your great reward, katulad po ni Noah nung siya po'y nasa daong, na meron pong panganib sa labas, hindi po sila nagkulang ng kanilang mga pangangailangan. Hindi alam ni Noah kung gaano katagal ang kanila pong ilalagi sa loob ng daong. Pwedeng maubusan sila ng pagkain. Sa dami pa naman ng mga pakakainin niyang mga hayop doon. Hindi po sila nagkulang. The Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi ka magkukulang. Can you write it down? The Lord is my shepherd. I shall not want. Sa Tagalog, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
Doon sa ibang version, hindi ako mangangailangan. Ibig sabihin, hindi ka magkukulang, anuman pong digmaan ng darating, anuman pong mga pandemya ang darating, anumang krisis sa mundo na darating, hindi ka mangangailangan. Hindi ka magkukulang. There is enough supply coming to you and your family. I declare this to you in Jesus' name. Yes, sabi ng Psalms 23 verse 4, yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Wow. Alam nyo, sa panahon ngayon, napakaganda po na i-declare ang Psalms 23. Memorize nyo ba yung Psalms 23? Anybody can memorize? Kung hindi nyo po na-memorize yan, i-memorize nyo yung Psalms 23 at ipahayag po ninyo buong buhay po ninyo araw-araw. The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me lie down in a green pasture. Diba? He is ushering us in a green pasture and He is giving us rest. Oh, glory to God. He prepares a table before me in the presence of my enemies. Ibig sabihin, kahit sa harapan ng mga kaaway na gustong sumira ng buhay mo, merong sapat na pangangailangan, merong sapat na pagkain. Yes, though I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. At gustong-gusto ko po yung verse 6, no? Ang sabi po doon sa verse 6 ay, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Ang sabi nga po ng ibang mga kritiko hindi na nga nagfa-follow yung goodness and mercy, it already remains in you. So be it. Amen? It will follow you, it will remains in you, it will overflow unto you the favor of God. Regardless of what we see around us, my friend, absolutely nothing can touch us when we let God lead us. If you allow the Lord to lead you every day of your life, hindi ka mawawalan ng kagalakan sa bawat araw. If you are allowing the Holy Spirit to minister unto you, thinking about this goodness, about His promises, about His faithfulness in your life, fear has no place in your heart, my friend. Masasabi mo, ang buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. There is peace in the presence of the Lord. Sa panahon na ang mundo ay palala ng palala, mga kapatid, sa panahon na ang mundo, bagamat tumatalino, actually, lahat ng mga nangyayari ngayon ay katuparan po ng mga propesiya na mangyayari sa mga huling araw. No, there's siguro isang araw tatalakayin po natin yung mga signs of the end times. There shall be rumors of wars, there shall be earthquakes, there shall be pandemics, nangyayari na lahat 'yan. And there shall be famines at magkakaroon ng mga sunog sa iba't ibang bahagi, pagputok ng bulkan. Yun na nga lang pong yung sa sobrang init ay masusunog ang mga masusunog ang mga damo. Yan po ang sabi. Tingnan nyo, yung pong mga nangyayari ngayon ng mga wildfire, yung nangyari po doon sa Hawaii na nasunog ang mga kabahayan at maraming tao ang mga namatay. Mga kapatid, lahat yan ay nakasulat sa Bible that will happen in the last days. Pero ito po ang pinakahuling sign, yung wars na yan, nung panahon pa ng mga unang panahon, may digmaan na talagang nagaganap. Mas high-tech na lang ngayon. Kasi nga, talagang computerized na ang digmaan ngayon. At isa sa sign na nakasulat pa sa Bible ay makikita natin yung mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasi meron pong sinabi sa Bible na makikita ng lahat ng tao sa mundo ang nagkalat nilang mga bangkay. So, kung nung panahong yun, paano makikita ng mga tao ang mga bangkay ng mga tao? Like for example, merong nangyaring ganap na digmaan po dyan sa
ah, sa Russia, ano? O diyan po sa anumang bansa. Sa ngayon nakikita na natin. Nakikita na natin yung mga namamatay, yung pong mga baha na nangyayari, yung mga lindol, yung mga landslide, nakikita na natin. The prophecy is now fulfilled. But you know what? One of the signs in the last days is this. The spreading of the gospel will be made known to all the nations of the world. At ito nangyayari na rin ngayon sapagkat even I am here in my room right now, we are hearing the message of the Lord. Kahit ikaw ay nandiyan sa Amerika, Africa, nandiyan ka sa Japan, nandiyan ka sa Australia, New Zealand, nandiyan ka sa Europa, sa Middle East, wherever you are right now. And there's a lot of preachers preaching the gospel nowadays. Kaya mga kapatid, almost all of the signs of the last days are now being fulfilled. And I do believe there is a reason why all of these things are happening. May pangako ang Diyos. He will come again. Kaya ang pag-asa natin ay wala sa mundong ito. Ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Blessed are those people who put their trust in God and not in themselves, not in the things of this world. Because all these things, the things in this world will be burned out, it will be burned, it will be wiped out, it will be melted, at ang matitira lamang ay yung pong mga taong nagtitiwala sa Diyos. Only the things that comes from God and those people who trust in the Lord that will remain. Praise God. Kaya kung meron bang mga natitira na mga araw, mga taon sa buhay po natin, gamitin po natin sa ipaglingkod sa Diyos. At ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito ay para ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan upang makasama natin ang bawat tao na maniniwala sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. As for me, my friend, the very reason why I am living here on earth, not for my own pleasure, the very reason why I am living every single day is to preach the good news. At sana lahat po naman nakikinig ngayon, kung nagtatrabaho ka man, nagnenegosyo ka man, ang rason ng lahat ng yan ay hindi lamang para sa pangangailangan ng iyong pamilya, kundi maging sa misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Go and preach the good news. Support the ministers of the Lord in these last days. Support them in your prayers. Support them in going with them sa mga gawain, and support them financially. That is a very big support so that we can spread out the good news. Sapagkat habang tayo po ay nag-spread out ng good news, nag-spread out din naman ng kasamaan ang demonyo. The devil also do all his best to hinder and distract the people not to hear the word of God. Kaya may labanang nangyayari sa spiritual May labanan. Okay, kaya mga kapatid, let us stand firm on our faith and let us put our trust in the Lord and know that God is your protection. Say it again. God is my shield, my protection, my shelter, my refuge. He is my great reward. Father, thank you for reminding us today that whatever happening in this world, you are our protection. You are our provision. You are our victory. You are our success. And I release this right now to everyone listening, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah.